Ako si Teryo, isang binatilyong binigyan ng kakayahan para labanan ang masasamang aswang. Samahan niyo kami ng aking kapatid na si Paeng. Halina't tuklasin ang misteryo ng mundo. Paeng, Paeng, halika nga dito. Kunin mo ito oh. Kunin mo itong mga pinasibak ni Lolo. Panay hilata ka lang dyan. Naku, Diyos ko. Kuya naman eh. Nagpapapogi pa po ako dito. Para mamaya pagpunta natin ng bayan, tiyak, tudumugin ako ng mga kababaihan. Nako Paeng. Tinalo mo pa yung mga kababaihan sa kaartihan. Bilisan mo at baka abutan pa tayo ni Lolo. Oo na. Para kang si Itay. Putak ng putak. Tigil-tigilan mo nga yung pagbanggit kay Itay. Tandaan mo, iniwan tayo ng ating ama simula nung namatay ang ating ina nang dahil sa mga aswang. Naku! Kaya lang naman tayo iniwan ng ating Itay kasi para sumama sa aklas ng matataas na albularyo. Para malikom na ang masasamang elemento at masasamang aswang. Oo, naiintindihan ko iyon. Pero musmus pa tayo nung iniwan ni Itay. Uhugin ka pa nga eh. At nang dahil din sa pag-alis ni Itay, hindi natin naligtas si Lara. Kuya, hindi kasalanan ni Itay ang pagkamatay ni Lara. Kusa ito sumama at nabighani sa isang aswang. Kaso, hindi niya akalain na balak lamang siyang lantakan. Kahit na, kasalanan ito ng ating Itay. Bilisan mo nga, puro kadaldal. Ito na nga oh. Naghahakot na ako. O siya, aalis muna ako. Hakutin mo yan ha. Oo na. Uy, teka. Papahakot mo ito sa akin tapos saan ka naman pupunta, Aber? Saan pa ba? Pupunta ako sa kahoyan para kunin yung pinapaipon na dagta ni Lolo. Kailangan niya daw ito para sa isang orasyon. Nice! Bahala ka. Basta huwag kang magpapasapit ng gabi. Naintindihan mo ba? Oo na. Sige na. Aalis na ako. Laman. Laman. Sariwang laman. Ay, nakakapagod talaga. Bakit ba kasi sa akin inutos to ni Kuya? Kaya niya naman. Ay, nakakasira ng kapugian ko. Mga bata! Nakauwi na ako! Oh, Lolo Bal! Ang aga mo ata. At tapos na kayo magpulong ng mga matataas na albularyo? Oo, tapos na ako, Paeng! Teka, kumaiba to? Bakit parang matamlay ka? At saka, parang balisa ka. Basta, mamaya ako na ipapaliwanag. Andyan ba ang kuya mo? Wala po. Umalis. Kukunin daw yung mga dagta na inutos nyo. Nakakapagod nga eh. Ako pinagsibak ni Kuya. Diyos ko, nasira tuloy yung kapugian ko. Ha? Ikaw? Nagsibak! Tigil-tigilan mo nga ako, Paeng! Joke lang. Si Kuya ang nagsibak pero ako ang naghakot. Talo ko pa nga yung nagkukumpuni ng mga kabahayan sa baryo.
Dami kasing sinibak ni kuya. Parang pang 1 taon eh. Nako, Paeng! Tigil-tigilan mo nga kakareklamo. Sumama ka na lang bukas sa akin sa pagpupulong ng mga albularyo. Nang matuto ka din ng mga orasyon, kagaya ng kuya mo. Nako. O siya, sige po Lolo Bal. Tatakas ako bukas. Hindi ko naman kailangan niyang mga orasyon. Nariyan naman si kuya kaya kaya niya na yun. Asan yung mga supot ng dagta ni Lolo? Parang wala naman dito sa kakahuyan. Isang mortal! Totoo nga. Mukhang dalawa yata ang lalantakin natin dito ngayon sa kakahuyan. Oh, ayun. Nakita ko na. Mga aswang. Ngunit kasikatan pa ng araw. Papaanong... Lalantakan ka na namin. Rawr! Akala nyo kaya nyo ko? Nakakatawang mortal. Akala niya makakaligtas pa siya sa sitwasyong ito. 2 laban sa 1. Nakakatawang mortal. Tama na ang satsat. Pira! Mali kayo ng kinakalaban mga hunghang na aswang. Spiritu, Lignum, Dabo, Tibi, Pustatem, Prohibre, Malang Manes. Spiritu, Lignum, Dabo, Tibi, Pustatem, Prohibre, Malang Manes. Simula nung araw na ito, napabalita sa buong bayan na nakapaslang ako ng 2 aswang sa kakahuyan. At simula rin ng araw na ito, tinawag nila akong tagapagbantay. Hay, nako bata talaga. Asan na kaya yung kuya mo, Paeng? Mukhang naligaw na ata sa kagubatan. Marahil nga lolo. Pero ilang taon na siyang palibot-libot sa kagubatan. Pero ngayon lang siya ginabi. Mukhang may kakaiba akong nararamdaman, Lolo Bal. Hay, nako. Sana naman walang nangyaring masama sa kuya Teryo mo. Isang nilalang na naman ang napadpad sa gitna ng kagubatan. Masaya ito. Parang naliligaw na ata ako dito sa kagubatan ah. Tama naman ang aking tinatahak. Ngunit parang may kakaiba. Ha? Anong presensya ang nararamdaman ko?
Kanino ang presensyang iyon? Mga kapwa duwende, tagapangalaga ng medalyon, hanapin nyo kung sino at kanino nang gagaling ang presensyang iyon. Masusunod po, Pinunong Mabait. Nako, Lolo Bal. Mag-aalas 9 na ng gabi eh. Ngunit wala pa rin hanggang ngayon si Kuya Teryo. Nako! Nakong bata talaga. Kinakabahan ako, Apo. Naway wala namang mangyaring masama sa kanya. Lolo Bal, pwede mo kaya kausapin ng mga alaga niyong kabayo? Teka, kabayo ba tawag dun? Ha? Anong kabayo? Mga tikbalang kamo. Hindi ko masisigurado yan aking apo. Pero susubukan ko. Kunin mo ang libro ng kaalaman. Teka lang Lolo Bal. Kukunin ko lang po ha. Teryo, nasan ka na apo? Naway wala naman mangyari sa iyong masama. Nako, hindi mo pa naman kabisado ang malalalim na kaalaman. Akin ka na, Binatilyo! Pinunong Mabait, ayon sa isa nating kamandirigma, nanggagaling daw ang presensya na ating nadarama sa isang malapit ditong kakahuyan. Kung ganon, may nangyayaring kakaiba sa loob ng kagubatang iyon. Marahil Pinuno, ano po ang inyong naiisip na aksyon? Kailangan natin protektahan ang lugar na ito para sa medalyon. Ngunit, kakaiba talaga ang nararamdaman ko, kaibigan. Pinuno, ang medalyon! Ang medalyon! Mukhang alam ko na, kaibigan. Ano po yun, Pinunong Mabait? May napili na ang medalyon. At kung sino man ang nasa kakahuyang iyon, kailangan natin siyang puntahan. Masusunod po, Pinunong Mabait. Anong huni yun? Tulungan niyo ako! Tulong! Sinasabi ko na nga ba? At isa pang mortal. Mukhang maiyahain na ang aking hanggan ng pang isang buwan. Hunghang, di mo kilala ang kinakaharap mo. Hunghang na manananggal. Naknang, hawak-hawak na ang mga sandata ng mga albularyong aklas. Marahil isa rin siya sa matataas na albularyo. Anong tinitingin-tingin mo? Nabighani ka ba sa mga balakang ko? Abay, bastos kang binatilyo ka. Subukan mo lumapit at gigilitan ko ang leeg ng binatilyong ito. Ay nako, tama na ang satsat. Anong oras na oh? Gutom na ako, manananggal. Abay, pilosopo kang binatilyo ka. Isang manananggal ang kaharap ko. Ayon sa matataas na albularyo, ang manananggal daw ay may kahinaan din. Kailangan ko lang hanapin malapit dito ang kabiyak ng katawan at sabuyan ito ng asin. Ngunit wala akong dalang asin. Todas na! Bahala na! Gilitan kitang binatilyo!
Tumihilo ka! Sorry, di ako lumalapit sa pangit, lalong-lalo na sa katawang napupunit. Boom, rhyme. Habulin mo ko! Teka, Pinuno. May isang mortal daw na nanliligo sa sariling dugo kung saan malapit ang presensya. Dalihan natin kaibigan. Sa ilalim tayo dadaan. Masusunod po, Pinunong mabait. Tama nga ang mga albularyo. Isa na lang ang kailangan ko, kundi ang asin. Mukhang alam ko lang gagawin ng binatilyo ito. Tumigil ka, pampalasan! Ha! Kung walang asin, edi gumamit ng dasal mula sa mga babaylan ng tabing dagat. Lacrimis Dei Orpahani Anima Dat Vires Animam Ombeo Indemnitas. Isang tubig! Nakakatawa ka, mortal! Nakakatawa ba? O baka ikaw, hindi ito isang tubig manananggal. Isa itong tubig dagat mula sa Diyos ng ulilang kaluluwa. Naknang, tumigil ka! Bye-bye, bruha. Layo ng tinakbo ko ah. Buti na lang talaga, hinasa ako ng mga albularyo. Ginoo! Ginoo! Ha? Ginoo! Kailangan mo sumama sa amin para hirangin... Ha? Para hiranging ano? Ginoo, asa na po tayo? Narito tayo sa lugar kung saan nakalagi ang medalyon ng tagapagbantay ng pulong ito. Medalyon? At tagapagbantay? Teka, hindi ko po maintindihan, Ginoo. Ginoong Teryo, matagal na kaming naatasan upang bantayan ang lugar na ito para sa hihiranging bagong tagapagbantay. Ang iyong nasa harapan ay ang medalyon ng tagapagbantay. Ang medalyon na iyan ay binubuo ng mga diwata at bathala para maisabalanse at maayos ang iba't ibang lahi dito sa mundong ating kinatitirikan. Teka, Ginoong mabait. Hindi po ba kayo nagkakamali? Isa lang po akong binatilyo at nag-aaral pa lamang ng mga kaalaman ng mga albularyo. Ginoong Teryo, hindi nagkakamali sa pagpili ang medalyon, lalo na't kung ang kanyang pinili ay naayon sa kasulatan ng lathala ng mga Diyos. Hindi pa po ako handa sa mga ganitong bagay, Ginoo. Inyo sanang marapatin at pahintulutan akong makapag-isip muna. Mabigat po kasing responsibilidad ang inyong inaatas sa isang normal na mortal na katulad ko. Hindi ako katulad nyo ng mga elemento na may angking kapangyarihan at kakayahan. Kung ayan ang hiling nyo, Ginoong Teryo, hinirang na tagapagbantay, lupain ng pulo ng kapis. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong paanyaya sa akin, Ginoong mabait. Mauna na po ako. Teryo, sandali lang. Pinagkakalooban ng medalyon ang iyong pasya. Ngunit hanggang 7 pagsapit ng dilim lamang ang iyong palugit. Naway bago dumating ang gabing iyon, ay makapagpasya ka na, Ginoo. Lubos po akong humihingi ng paumanhin, Ginoo. Babalik po ako dito sa araw na mapag-isipan ko ito ng lubusan.
Nako, Lolo Bal! Anong oras na? Hanggang ngayon wala pa rin talaga ang pasaway na apo mo. Buti na lang ako hindi pasaway at syempre, pogi pa. Tigil-tigilan mo nga ako, Paeng. Namimiloso po ka pa. Nag-aalala na nga ako sa iyong kapatid na si Teryo. Lolo Bal, chill. Nagpapatawa lang ako. Para mawala yung pag-aalala mo. Baka atakihin ka pa dyan. Naku, mas mahihirapan ako. Saan ka naman mahihirapan, Aber? Asus! Saan pa ba? E di sa pagbubuhat sa inyo, paparoon sa gamutan ng mga matataas na albularyo. Nako! Makita pa ako ng mga kababaihan dito sa nayon natin. Baka ano pa sabihin na si Paeng ay nagbubuhat ng lolo niyang bungal. Anong sinabi mo? Pasaway ka talaga. Lumapit ka nga dito nang mapalo ko sa iyo itong buntot ng pagi at nang makita mo ang tunay na kapugian mo. Joke lang, Lolo Bal. Hihihi. Pero seryoso, asa na kaya yung pasaway na si Kuya Teryo? Diyos ko! Ay, siguro nasa maayos na kalagayan na ito. Hindi na ako nakakaramdam ng kakaibang katulad ng kanina. Marahil nga, Lolo Bal. Nga pala, magbo-beauty rest na ako. Gabi na. Kailangan ko na matulog. Baka magka-aibag pa ako katulad mo. Hihi! Mapayapang gabi sa inyo, aming batala. Mapayapang gabi din sa iyo, pinuno ng hukbo ng tikbalang gubat. Ano ang iyong pakay at naparito ka sa templo ng mga Diyos at diwata? Mayroon po kaming naramdamang kakaibang presensya sa lupain ng mga mortal. Nais ko po sanang tumawid paparoon sa lupain ng mga mortal upang tukuyin kung sino at kanino ang presensyang iyon. Presensya mula sa mortal. Mukhang nakakaintriga nga, Ginoong Gilas. Bibigyan kita ng basbas upang makatawid sa kanilang mundo. Ngunit may isang gabi ka lang upang tukuyin ang mga kaganapan sa lupain ng mortal. Masusunod po, aming batala. Pasasalamat mula sa aming tribo at hukbo. Walang anuman, Ginoo. Ako at ang aking mga kapatid ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon sa kahit anong sakunang paparating sa iyong paglalakbay. Nakauwi na po ako. Ay, nako bata ka. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo. Pumasok ka at palitan mo ang iyong kasuotan. Mukhang may nangyaring kababalaghan sa iyong pinaroonan. Paumanhin, Lolo Bal, kung inabot ako ng 3:00 ng hating gabi. Paumanhin din po at nawala ang dagta na iyong inuutos sa akin. Ay, maupo ka at uminom ka ng mainit na tsaa, apo. Ihayag mo kung ano ba ang mga nangyari sa iyong pagpunta sa kagubatan. Ay, maraming salamat po, Lolo. Sa totoo lang, Lolo, may nakaharap po ako sa kagubatan. Hindi lang po ito isa kundi 3. Mabuti na lang may kakarampot po akong napag-aralan sa mga libro ng matataas na albularyo. Sinasabi ko na nga ba, ano ba ang mga nakaharap mo, apo? Sa totoo lang, Lolo, nung bandang hapon, nakaharap po ako ng 2 aswang.
Nakakapagtaka nga kasi may araw pa nung mga oras na iyon. Nagtataka nga po ako. Kasi papaanong nakakatapak sila sa lupa ng mga mortal kung may araw pa? Apo, ang nakaharap mo ay hindi lang isang aswang, kundi isa ding mortal. Ayon sa mga nakalap mula sa mga aklas ng albularyo, ay may mga aswang daw na gumagala dito sa lupain ng Kapis na hindi taga rito sa atin, kundi taga ibang pulo. Ang mga aswang daw na ito ay tinatawag na Yanggaw. Kung ganon, may iba't ibang lahi po pala ang mga aswang? Tama ka dyan, Apo. Marami silang lahi. Lalo na't buhay pa rin sa ngayon ang 3 hari ng mga aswang sa ating pulo. Isa pa, Lolo Bal. Nakaharap din po ako ng isang manananggal. Napakabilis nito at mainitin ang ulo. Buti na lang po na utakan ko. Isang manananggal? Ngunit papaanong nakatawid sa pagitan ng ginawa ng mga Diyos at bathala ang isang manananggal? Apo, mag-ingat ka. Kakaiba ang ugali ng mga nakaharap mo. Ang pagkakaalam ko, pag pinaslang mo ang isa sa kanila, gagawa at gagawa sila ng paraan upang maghiganti sa kung sino man ang pumaslang sa kanilang kauri o katribo. Ngunit Lolo Bal, ginamit ko po ang orasyon na mula sa libro ng albularyo. Ginamit ko din ang tari ng pinagkaloob sa akin ng mga albularyo. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko upang hindi nila ako mapaslang. Sandali lang, pinaslang mo ang iyong mga nakaharap? Opo, Lolo Bal. Kinailangan kong gawin iyon upang mapagtanggol ko ang aking sarili. Nako, yari ka Kuya Teryo, aputol itlog mo. Tumahimik ka nga, Paeng. Puro ka na naman kabulastugan. Kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Kuya Teryo, chill. Apakaingay nyo kasi mag-usap ni Lolo Bal. Diyos ko, para akong nasa palengke habang natutulog eh. Lolo Bal, anong gagawin natin? Hayaan mo, Teryo. Sasabihan ko ang matataas na albularyo sa mga nangyayari at mapagpasyahan nila kung ano ang dapat nating gawin. Maraming salamat po, Lolo Bal. Marakas na gabi sa inyo, aming 3 hari. Ano ang iyong bagay? Mensahero ng mga aswang. Ayon sa aming mga nakalap sa tribo ng Yanggaw, napuksa daw ang 2 nilang katribo. At sino naman ang may kagagawa nito? Pumanin aming mga hari. Ngunit isang mortal po ang may kagagawa na. Kung ganon, isang mortal. Papaanong nakapuksa ito ng isang Yanggaw kung isa lamang itong mortal? Hindi kaya itong mortal na ito ang nasa tabla ng ating ninuno? Marcelo, puntahan mo ang mga iba't ibang lahi at ibahagi mo ang kaalamang ito bilang paghahanda sa muli nating pagsakop sa lupain ng mortal. Masusunod po aming 3 hari.
Mapayapang gabi sa inyo, aming batala. Mapayapang gabi din sa iyo, pinuno ng hukbo ng tikbalang gubat. Ano ang iyong pakay at naparito ka sa templo ng mga Diyos at Diwata? Mayroon po kaming naramdamang kakaibang presensya sa lupain ng mga mortal. Nais ko po sanang tumawid paparoon sa lupain ng mga mortal upang tukuyin kung sino at kanino ang presensyang iyon. Presensya mula sa mortal. Mukhang nakakaintriga nga, Ginoong Gilas. Bibigyan kita ng basbas upang makatawid sa kanilang mundo. Ngunit may isang gabi ka lang upang tukuyin ang mga kaganapan sa lupain ng mortal. Masusunod po, aming batala. Pasasalamat mula sa aming tribo at hukbo. Walang anuman, Ginoo. Ako at ang aking mga kapatid ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon sa kahit anong sakunang paparating sa iyong paglalakbay. Kuya Teryo, magandang umaga. Abay, ang aga mo ata nagising ah. Magandang umaga din, Paeng. Mag-almusal ka na. At may kailangan pa tayong gawin. Inatasan tayo ni Lolo Bal na kumuha ng mga ugat para sa mga langis. Teka, asan si Lolo Bal? Sa mga oras na ganito, dapat tulog pa yung bungal na yun ah. Humihilik pa ang mahal nating lolo. Kanina pa si Lolo Bal umalis. Paparoon siya sa nayon at meron daw isang binatilyong nangangailangan ng tulong. Mukha daw itong nakulam. Kung ganon, umalis si Lolo Bal. Tapos nag-utos na kumuha tayo ng ugat sa kakahuyan? Abay, magaling talaga yung lolo natin, no? Palautos yarn. Tumahimik ka nga, Paeng. Sumunod ka na lang sa ating lolo. Tulong na din natin to sa kanya bilang pasasalamat sa pag-aaruga sa atin nung tayo'y muspos pa lamang. Tandaan mo, iniwan tayo ng ating ama matapos mawala si ina. Kuya, chill! Nagbibiro lang ako. Masyado talaga kayong seryoso ni Lolo Bal. Hindi kayo mabiro. Abay, kaya siguro walang mga kababaihan ang nagkakagusto sa tulad nyo. At saka, ni kailan hindi kita nakitaan na lumapit man lang sa isang dilag na taga rito sa ating baryo unayon. Hindi ko kasi ugali yung mataas ang tingin sa sarili na katulad mo. Tsaka, uunahin ko pa ba ang pakikipagbiruan at pakikipag-usap sa mga kababaihan kung hindi naman tayo ligtas sa mga panahong ito? Narinig mo naman ata ang ika ni Lolo Bal kagabi. Delikado na ang panahon ngayon, Paeng. Aray Diyos ko, kuya, narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo kanina. Tama ka nga, delikado nga ngayon. Pero, hindi ako kasama dyan. Kayo lang. Diyos ko, kayo naman ang pumuksa ng mga aswang at elemento. Hindi ako. Ayun na nga yun, Paeng eh. Kailan ka ba magigising sa kaibangan mo? Imbis ituon mo ang mga oras na pagdadaldal mo ngayon, pag-aralan mo na lang yung mga usal at pagkakabisa ng mga orasyon na nasa libro ng mga albularyo. Di sana, hindi mo na kailangan ng proteksyon namin ni Lolo Bal. Aray Diyos ko, kuya, may pangarap din ako. Pangarap mo malagpasan ng tulad ni ama. Di sige pagpatuloy mo. Pero ako kuya, gusto ko lang maging normal. Yung malayang gawin ang gusto, hindi yung mga gusto ng ibang tao. Ewan ko sa'yo, Paeng. Bahala ka, Paeng ha. Basta tandaan mo, bilang kuya mo, katulad ng sinabi ko nung mga bata pa tayo,
Nung araw na iniwan tayo ng ama natin, proprotektahan kita hanggat makakaya ko at nabubuhay pa ako dito sa mundong ito. Ay, salamat naman at naintindihan mo, kuya, ang nais ko. Aray Diyos ko, tama na itong malungkot na usapan. At mag-almusal na tayo. Tatanghaliin pa tayo sa pagkuha ng mga ugat sa kagubatan. Tama ka nga. Sige na, magtimpla ka na ng kape na may gata ng niyog. Masusunod po, kuya. Hihihi. Nako po, mukhang malalakas ang nangkukulam sa iyong anak, Berto. Pero Lulubal, mabait ang anak ko. Buong buhay niya ay naglilingkod siya sa may kapal. Nakikita ko nga na puti ang espiritual ng anak mo. Gayunpaman, hindi natin makokontrol ang mga kasamaan, Berto. Pero Lulubal, matutukoy po ba natin kung ilan o sino sila? Susubukan natin, Berto. Fatales et di, damihi veres, ut creatura mala huig, creatura conintuac ta mecum lo quartar. Fatales et di, damihi veres, ut creatura mala huig, creatura conintuac ta mecum lo quartar. Bunyeta! Sino ka? At patawagin ako sa tawang ito! Tampalasan, kasuklam-suklam na ikaw ay sumasamba sa kadiliman mortal. Wala ang kwentang albularyo! Hindi mo ako makakaya! Lalong-lalo na ang mga kasamahan mo! Sagutin mo ang katanungan ko. Kung ayaw mo masubukan ang kakayahan ko, ilan kayo na nagbigay ng sakit sa binatilyong ito? At ano ang dahilan nyo? Niloloko mo lang ang iyong sarili, tanda! Kitang-kita ko sa mga mata mo na takot ka sa mga katulad naming sumasamba sa kadiliman! Tampalasan, ang dami mo pang satsat. Sasabihin mo o papatikim ko sa'yo ang lumiliyab na espada. Ipatikim mo! Marami na akong pinatay na tulad mo, tanda! Hunghang, kung ganon, ikaw ang kilalang si Marta na mula sa liblib na nayon ng mangkukulam. Kilala pala ako ng matandang ito. Kung ganon, isa ka rin sa mga tinatawag nilang aklas ng albularyo. Ang dami mo pang satsat o sinasabi. Sagutin mo ang katanungan ko, Marta. Ilan kayo at ano ang pakay nyo rito sa binatilyong ito? Ayoko sabihin! Ayaw mong sabihin. Kung ganon, gladi numinis, gladi custodiam, tuam custodi ad predumdum impilium. Lintik, paano tumagos ang usal na ito sa katawan kong balot ng usal ng kadiliman? Sasagutin mo na ba ang katanungan ko, bruha? Oo na! Oo na! Dalawa kami! Ang isa ay pumunta lang sa aming nayon upang kulamin ang binatilyong ito. Maari ko ba siyang makausap? Sandali lang! Bilisan mo! Oo na! Ang sakit! Tanggalin mo ito! Ang sakit!
Napakainit! Sobrang mainit! Naiinitan ka at nasasaktan sa tinara ko sa iyong tagiliran. Pero hindi kayo naaawa sa binatilyong ito na nagdudusa dahil sa inusal niyong kasamaan. Hindi na mauulit. Maawa ka. Alisin mo na ito. Parang awa mo na. Parang awa ko na. Nasasabi mo ngayon ito pero hindi mo naisip nung bago kayo dumulong sa mangkukulam na iyan para bigyan ng karamdaman ang binatilyong ito. Ano ang iyong pakay? Bakit mo ginawa sa musmos na binatilyong ito ang karamdamang ito? Ang sakit! Naiinggit ako dahil napakabait niya at lahat ng kaibigan namin. Lahat ng kaibigan namin ay gusto siyang makasama. Samantalang ako, ni isa, ayaw nila sa akin. Dahil na naman sa inggit, lahat na lang ng mga tao o mortal na naiinggit ay dumudulong sa kadiliman. Dahil sa inggit at puot na nagawa mong ito, kasamaan ito, dapat paslangin ko na kayong dalawa. Wag! Magbabago na ako. Parang awa niyo na po. Hihingi din po ako ng kapatawaran sa kanya. Huwag niyo po ako paslangin. Tumigil ka, tanda! Hindi na mauulit ito. Pinapangako ko, hindi ko na din gagawin pang pumaslang na mga kasamahan mo sa mga aklas ng albularyo. Sigurado ba kayong nagsisisi na kayo sa nagawa niyong ito? Sagot! Opo. Paumanhin po. Hindi ko na gagawin ito. Nagsisisi na po ako. Hindi ko na gagawin ito. Hindi ko na gagawin ito. Maliban na lang kung sasagupahin pa o muli na mga katulad mo kasamahan mo. Alisin niyo muna ang nilagay niyo sa binatilyong ito. Bilisan niyo! Alisin mo na! Bilisan mo! Opo! Aalisin ko na po! Ito na po! Maraming salamat at inalis niyo na ang mga nilagay niyo sa binatilyong ito. Ang atas ng bathala at nasa itaas ay hindi ko kontrolado. Ang hatol ng itaas ay papalayain ka, mortal na dumulong sa mangkukulam. Ngunit kailangan mo magbago. At ikaw, Marta, hinahatulan ka ng kataas-taasan na paslangin at pagdusahan mo ang kasamaan mo. Ha! Berto, pagpahingahin mo muna ang iyong anak ng 24 oras at haplasan mo siya ng langis na ito upang hindi na bumalot muli sa kanya ang mga usal ng kadiliman. Maraming salamat. Maraming salamat, Lolo Bal, sa iyong tulong. Walang anuman. Basta lagi niyong tatandaan, mas malakas pa rin ang nasa itaas natin. Opo, Lolo Bal. Mga kamandirigma, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng episode 4 ng Teryo The Beginning of Adventure. Pasensya na po sa boses natin na ginamit dito sa palabas na ito. Bagamat nagkaroon po kasi ako ng sakit na sipon at ubo. Ngayon po nagre-recover pa lang po ako. Tsaka inaanyayahan ko po kayo na abangan ang ating new series na Ang Mutya, collaboration with Agima TV 29. Ngayong October na po yun, mga kamandirigma.
Maraming salamat po. And shoutout na po tayo. Shoutout kay Gibi Duim, Sherry Lou, Analisa Magpayo, Mr. Ian Opo, Sylvia Lorania, Pilorad Henbert, Lady Striker, Jovan Ayensha, Isibili Pangalinan, Michelle Carpio, Sewashi, Achop Motovlog, Nerissa Luna, Dilirey Pelo, Sir Coach, Jel Vistas, Fitness TV, Christopher Angelo Reyes, Rolando Candoy, Agimat TV 29, James Melanio, Sky Yin, Kathleen Bali, Nelly Gamson, Gemma Rose Guweb, Joshua Echo, Mark Leo Pangan, Miss Taurus, Ronel Laino, Jessica Navarro, Kix Artbomb, Alison Pudadera, Block, Jobit Manabat, Reynaldo Tan, Kwentong Kababalaghan, Allen's TV, Natsen, Gerson Francisco, Rufino Guasis Jr., Vince Katili, at Akira Ramo. Mga kamandregma, maraming salamat po ulit. Paumanin sa boses ko, medyo paus pa tayo at bumabawi pa tayo sa ating kalagayan. Maraming salamat din po sa lahat ng sumuporta at walang sawang nagmamahal sa ating tahanan. Inaanyayahan ko din po pala kayo na sumama minsan sa mga live natin para sa may mga katanungan at sa mga gusto akong makausap through live. Ginagawa po natin to bago i-upload ang ating mga new episode o kaya may mga new updates or announcement. Syempre kasama natin sa announcement ang mga i-upload din ng aking misis. At saka supportahan din nyo po sana ang aking misis. Malapit na po siya ma-monetize at sana magustuhan nyo ang i-up natin na episode ng mga babaeng side story about sa tagapagbantay. Maraming salamat mga kamandirigma. Hanggang sa susunod muli. Marami pong salamat. Kilala pala ako ng matandang ito. Kung ganon, isa ka rin sa mga tinatawag din ng aklas ng albularyo. Ang dami mo pang satsat o sinasabi. Sagutin mo ang katanungan ko, Marta. Ilan kayo at ano ang pakay nyo rito sa binatilyong ito? Ayoko sabihin. Ayaw mong sabihin. Kung ganon, Gladi Numinis, Gladi Custodiam, Tuam Custodi, ad Predumdum Impilium. Lintik, paano tumagos ang usal na ito sa katawan kong balot ng usal ng kadiliman? Kuya Teryo, kanina pa tayo naglalakad dito sa kagubatan. Asa na ba tayo? Tumahimik ka nga, Paeng. Baka may magambala tayo. Aray Diyos ko, magambala. Abay, dapit hapon may magambala. Sinong elemento ang lalabas sa ganitong oras? Aray Diyos ko, praning na ang kuya ko. Tumahimik ka nga, Paeng. Alam kong tinatamad ka lang kaya ka nagkakaganyan. Chill, kuya. Ito na nga po, oh. Susunod na. Aray Diyos ko, bakit ba kasi pataas ang dinadaanan natin? Mga apo, nandito na ako. Nakapaghanda na ba kayo ng ating hapunan? Mukhang hindi pa ata sila nakakabalik. Sana ay nasa maayos silang kalagayan. Lolo Bal, nariyan po ba kayo? Oh, Fernando, bakit naparito ka? Lolo Bal, pwede ko po ba kayo makausap? May mahalagang pinapaabot lang po ang matataas na albularyo. Ukol para sa inyong pahayag tungkol kay Teryo. Ganun ba? O sige, maupo ka. Ano ba ang nais ipahayag ng mga matataas na albularyo? Lolo Bal, ayon sa mga matataas na albularyo, ang inyong apo daw po na si Teryo ay pinaghihinalaan
isa sa mga nakasulat sa akda o lathala ng mga bathala. Ha? Ang aking apo na si Teryo. Ngunit papaanong isa si Teryo sa mga nakasulat sa akda? Nakaabot po sa amin ang isang balita mula sa kaibigan nating lamang lupa na inaalok daw po si Teryo ng mga bantay mula sa sagradong kuweba. Ayon pa sa aming nakalap, si Teryo daw po ay isa sa mga napiling Napiling ano, Fernando? napiling tagapagbantay. Ngunit Fernando, tama ba ang inyong nakalap? Sa kadahilanang ang aming pamilya o dugo ay hindi naman nalalapit sa dugo ng unang tagapagbantay na si Isma. Ang pagkakaalam ko, ang dugo ng pinagmulan na si Isma ang patuloy na magtatangil ng medalyon ng mga tagapagbantay. Ayun nga din po, Lolo Bal, ang aming hindi mapaliwanag. Pero isa lang ang naiisip namin. Hindi kaya ang ama ni Teryo ay isang elemento kagaya ng ama ng unang tagapagbantay na si Isma? May punto ka, Fernando. Pero nakaharap ko na ang kanilang ama. Malayong isa itong elemento. Dahil kung isa itong elemento, makikilatis ko ito, Fernando. Lolo Bal, kahit isa tayong mga albularyo o antingero, kaya pa rin magbalat kayo ng mga elemento, lalong-lalo na kung bukal ang kanilang puso. Ano ang dapat nating gawin? Ayon sa mga matataas na albularyo, kailangan daw nila dalhin si Teryo sa sagradong kuweba at kailangan dasalan kasama ng mga bantay nito upang hindi magkaroon ng gusot kagaya noong unang panahon. Ngunit Fernando, sina Teryo at Paeng ay nasa kagubatan pa. Kuya Teryo, malapit na ba tayo sa ating paroroonan? Aray Diyos ko, sasapit na ang dilim, mula pa rin tayong nakukuhang ugat. Sandali lang, tumahimik ka muna, Paeng. Narito na tayo. Ito na ang ugat. Aray Diyos ko, salamat naman Kuya Teryo. Kanina pa tayo naglalakad aabutan pa tayo ng dilim. Magandang hapon, mga mortal. Paeng, maging alerto ka. Papaanong maging alerto kuya? Nangangatog na nga itong mga tuhod ko. Hindi ako naparito para gumawa ng gulo. Nais ko lang makausap ang nagngangalang Teryo. Sino ka? Ano ang pakay mo? Magpakilala ka! Paumanhin. Ako si Gilas, ang pinuno ng hukbo ng mga tikbalang. Ako ay pinadala ng mga diwata at bathala upang makausap ang mortal na si Teryo. Kuya, ikaw ang hanap ng kabayong yan. Tikbalang. Kung ganoon, ikaw pala. Ikaw mortal. Ikaw si Teryo. Oo, ako nga. Ako ang iyong hinahanap. Subalit may katanungan rin ako, Tikbalang. Ano ang iyong katanungan, Ginoong Teryo? Nabanggit mo kanina na pinadala ka ng mga diwata at bathala. Ngunit, sa anong paraan? Pinadala ko dito sa inyong mundo upang tukuyin kung ikaw ba ang may kadahilanan ng puwersang kumalat nung nakaraan. Pwersa? Tama. Nung nakaraang gabi, may nakaharap akong isang manananggal. Oo, tama ka. Naglabas ako ng puwersa. Ngunit, isa lang itong usal na nanggagaling sa libro ng mga albularyo. Albularyo? Libro? Mukhang alam ko na, Ginoong Teryo. Inaanyayahan kitang sumama
sa lugar ng mga diwata at bathala. Ha? Teka, Ginoo. Papaano ang aking kapatid? Huwag kang mag-alala. Isasama din natin ang iyong kapatid sa aming mundo. Kung ganun, handa kaming sumama para malaman ang katotohanan. Pinunong mabait, iba ang nararamdaman ko. Ako din, kaibigan. Mukhang may madilim na papalapit sa ating pinangangalagaan. Kami po ba ay maghahanda sa isang gera? Hindi pa natin matutukoy mga kamandirigma. Ngunit upang sa kaligtasan ng medalyon, maghanda tayo sa paparating na kadiliman. Mahal naming bathala, ako po ay nakabalik na. Ginoong Gilas, siya ba ang iyong tinutukoy? Tama po kayo, aming bathala. Nasa inyong harapan ang unang anak ng pangsampung henerasyon at siya ay nagngangalang Teryo. Kinagagalak ko po kayong makilala at makita, aming bathala. Unang anak ng unang anak. Ginoong Teryo. Nais ko lang malaman, nasa iyo ba ang medalyon? Paumanhin po, aming bathala. Wala pa po sa akin ang medalyon. Ito po ay nakalagak pa rin sa isang kuweba at pinagbabantayan ng mga kaibigan nating duwende. Ha? Kung ganun, hindi mo tinanggap ang medalyon? Gilas, magmadali ka. Puntahan mo ang sagradong kuweba ng medalyon at dalhin mo ang lahat ng naroroon dito sa ating mundo upang masimulan ang sagradong pagtanggap ng bagong tagapagbantay. Masusun po, aming bathala. Sandali lang, bathala. Hindi ko po tinanggap ang medalyon sa ngayon dahil hindi ko po alam kung karapat-dapat po ako. Ginoong Teryo, kahit anong aspeto, ikaw ang pinili ng medalyon. Kailangan mo itong tanggapin kahit sa ayaw o gusto. Pero bathala, sigurado po bang ako ang napili? Maraming nilalang ang nasa mundong ito. Bakit ako? Dahil ikaw ang apo ng unang tagapagbantay na si Isma. Hindi ka pwedeng humindi dahil sa iyong pagtalikod sa medalyon ay siyang magbubukas sa malaking sakuna na darating galing sa ibang dimensyon. Kahit mga katulad kong bathala o diwata ay walang magagawa, Ginoong Teryo. Subalit, Kuya Teryo, tanggapin mo na. Iba ang nararamdaman ko. Tama nga sila. Tadhana mo ito. Kailangan mo itong tanggapin mula sa puso mo. pero Paeng, Aray, Diyos ko. Narito pa rin kami ni Lolo, Kuya. Handang tumulong sa iyo. Mahal naming bathala, nakarating sa akin ang isang balita. Sinusugod daw po ngayon ang sagradong kuweba ng medalyon. magmadali ka, Gilas. Puntahan mo ang mga naroon at pangalagaan mo ang medalyon.